Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. I'd like to warn you, friends, this program is habit forming. Katulad po ng aking kaibigan na palipad-lipad kung saan-saan, dala-dala ang kanyang magic carpet. Yan na. See? That is the sound of that magic carpet. Na para bang merong nagpapaihi doon sa bata. Dumating na po ang mahiwagang alfombra. Yan na. Oh. Dumadating na po ang lumilipad na magic carpet ni Clooney Uy. Hello, this is Clooney Uy inviting you to listen to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Makakasama nyo na po ako ngayon 2 beses sa isang linggo. Kapag Sabado po, ang programa natin ay nagsisimula 10:30 up to 11:30 p.m. Kapag Linggo naman po, 9 p.m. to 10 p.m. over DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan ng napakalinaw sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Good evening, Philippines. A wonderful evening to all of you, and welcome now to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Ako po ay si Clooney Uy, ang inyong lingkod na nakakasama nyo tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Nagsisimula po tayo pag Sabado tuwing alas 10:30 hanggang alas 11:30. Kapag Linggo naman po, nagsisimula po tayo alas 9 hanggang alas 10 sa himpilang DWBL 1242 kHz on your AM band. Kung gusto niyo naman po tayo mapakinggan ng napakalinaw, pwede po tayong pumunta online via internet sa www.dwbl1242.bravesites.com. Inulit www.dwbl1242.bravesites.com. Sino-sino po ba nakikinig sa ating palatuntunan na The Midnight Magic Carpet Ride Show? Number 1, ang mga listeners na
sawang-sawa na sa mga bad news na nakababasa nila, napapanood nila at napapakinggan nila pang-araw-araw. Kaya pag Sabado po ng gabi at Linggo, nakatutok na po sila dito sa ating programa para ma-relax-relax at handa ng makinig ng magagandang balita. Tulad po ng sabi ng aking mentor, we are warning you, this program is a habit-forming program. Nakaka-addict po talaga makinig. At kung kayo po ay pinagbawalang magpuyat, ina-advise po namin, sinasuggest po namin, naku po, patayin nyo na yung radyo nyo, patayin nyo na yung internet nyo, at patulog na kayo dahilan hahanap-hanapin nyo ang ating programang The Midnight Magic Carpet Ride Show. Mastery. Sa magandang gabing pong ito, maganda pong pag-usapan natin ang tungkol sa mastery. Okay. Ano ba ibig sabihin ng mastery? According to the Merriam-Webster Dictionary, pag sinabi pong mastery, they define as knowledge and skill that allows you to do, use, or understand something very well. At sabi rin po, mastery, ang ibig po sabihin is a complete control of something. Kumbaga, pag sinabi pong master mo ang isang bagay, alam na alam mo ang paano siya gawin, kahit nakapikit, kaya mo siyang gawin. Pag ganun po, na-master mo na raw ang isang subject, or isang skill. Yun po ang ibig sabihin ng mastery. Kaya nga po may mga kasabihan tayo ito. A master makes the difficult look easy. Kasi parang wala na po sa kanya, no? Parang, wow, ang galing. Be it umiinom ng apoy, or be it nagdadrive na matulin, yung mga swimmer, mga sports heroes, lahat po yan, mga musicians, mga artists. Parang sa atin, ang hirap gawin, no? Parang wow, talagang pinapalakpakan natin ng matitindi. Ang galing, ang galing. Pero ba't sila parang wala lang sa kanila? Yun po ang example ng mastery. Na master na nila yung kanilang craft or yung skill. Okay? Pag sinabi naman pong craft, it is a skill in planning, making, or executing. Ibig sabihin po, more on paggawa, no? Paggawa, pag palagi nilang ginagawa, nagiging master na po yan. Kumbaga, people loves expert. Gustong-gusto ng mga tao po yung mga expert, mga master sa isang bagay. Kasi po, para sa mga ordinary na hindi na master yung isang bagay na yon, tingin po natin, napakagaling nila. So, again, ang expert naman, ano ibig sabihin ng expert? Ang ibig po sabihin ng expert, yung nagkakaroon siya ng involvement or displaying of special skills or knowledge derived from training and experience. Ulitin po natin, pag sinabi ko naman expert sa isang bagay, it's having, involving, or displaying special skills or knowledge derived from training and experience. Ayan. Ibig sabihin po, magiging expert lang po tayo sa isang bagay kung ang pinanggalingan po natin ng pagiging expert from training and experience. Imposible po maging expert ang isang tao kapag hindi po dumaan sa training at wala po siyang experience, no? Kaya nga 'di ba ang tawag doon amateur, no? So people, we always have high respects for expert, from masters, yung mga na-master nila, yung mga craft, yung mga skills nila. Bakit? Kasi po, nagagawa nila yung isang bagay na hindi po natin kayang gawin, di ba?
You cannot be an expert if you don't have enough training and experience. And ang mga tao po, again, ang nirerespeto, ang kinagigilawan nila yung mga expert. Meron po magandang libro na gusto kong i-recommend sa inyo, no? Yung tinatawag na The Book, ang title po Outliers. Outliers by Malcolm Gladwell. Siya po yung sikat na sikat, ang una pong librong kanyang sumikat, yung Tipping Point. Okay? At itong Outlier, napakaganda po, no? Kasi diniscuss po rito yung tungkol sa mastery. Paano ba nagiging master ang isang tao? Paano ba nagiging expert ang isang tao sa kanyang ginagawa? No? Ano ba 'yan? Talent ba 'yan? Pag pinanganak ka ba may talent, ibig sabihin expert ka na? Pag ikaw ba inborn ba 'yan? Ano ba? So dun po sa libro niyang 'yon, pinakita niya kung ano-ano po yung mga nagiging qualities to be a master. Qualities to be an expert, no? Dinefine pa nga niya doon Sabi, bakit outlier? Pag sinabi raw outlier, ito based from his book, The Outliers, a statistical observation that is markedly different in value from the others. From the others. Kumbaga, may pinagkaiba. Based from statistics, ano po ang pinagkaiba nito? Bakit naiiba ito dito? Kumbaga may statistical observation and advantage ang mga outliers. Kumbaga, ano ba ang meron dito sa mga naging successful na mga taong ito? Doon po sa librong 'yun, ang dami niya pong mga research na ginawa, no? And doon sa isang chapter, napakaganda po doon kasi ang ginawa niyang example. Marami po, no? Maraming mga hindi po kilala na mga naging successful. Pero sinimplify niya, sabi para madali maintindihan, no? Kinukumuha siya nung dalawang example, yung atin pong sikat na rock band, The Beatles, and of course yung ating tycoon na si Bill Gates. Yun, pinakita niya ano ba ang pinagkaiba, no? Sila ba may overnight success? Ang Beatles ba nung pagdating po dyan, kasi ang Beatles po nakilala po yan sa US 1964. Nag-US tour sila. Kasi once na sumikat ka, pag yung inyo pong kanta bumenta sa Amerika, ibig sabihin po sa US, talagang yung market niyan kuha na, buong mundo na. Kasi po dati sa sa Liverpool, sa England lang po sila sikat. Pagkatapos nung nakapasok po ang Beatles sa US, yun sunod-sunod na po yan. Ang tawag na po doon, British Invasion. That was in 1964. Ngayon, pinakita po doon sa The Book Outliers na ang Beatles, when they got to America, that was 1964, sumikat na sila. Tuloy-tuloy na po yan. Pero, gumawa sila ng studies kung paano po nagsimula ang Beatles. So, ang lumalabas po pala, 1957, nag-form na ng group sila, si John Lennon and Paul McCartney. Yung talagang banda-banda sila. Pagkatapos, nagbago po yan nung nag-play po sila sa Hamburg, Germany. No? Meron pong isang club doon na talagang they have to play 8 hours straight ng gabi. 'Di ba? Usually ang mga umiikot lang ang mga banda diyan. During that time, yan, no mga late 1950s, nag-aano pala sila ron. Talagang tuloy-tuloy po talaga. So, just imagine 8 hours a week. 'Di ba? 8 hours a night. A day lumalabas po pagkatapos times 7 days. Ilang hours po yan, nandun sila, hindi po sila sikat, pero kailangan nilang tumugtog doon. Yan. Doon po sila nag-start. In short,
doon sinasabi po ni Malcolm Gladwell sa Outlier, bago po maging so-called overnight success ang isang tao or isang grupo, hindi po pala totoo yun. There's no such thing as an overnight success. Dumaan po sila sa matinding mastery. And ang tawag po nila doon, ang tinatawag po yun is the 10,000 hours rule. The 10,000 hour rule. Okay? Ibig sabihin nun, lahat pala ang ginagawa, no, para maging master ka, maging expert ka sa isang bagay, ginugol mo yung oras mo. Hindi araw ang binibilang, hindi po taon yung oras mo dun sa craft na ginagawa. So yung Beatles pala, no? Bukod sa talent, yes, ina-admit naman, no, nung author, sabi, ang Beatles talaga, lalo na si John Lennon and Paul McCartney, talagang gifted sila sa paggawa ng kanta. Pero hinaluan pa po talaga ng tiyaga, yung patience and discipline. Kaya yan, sunod-sunod na naging success nila. Tapos na-meet nila yung kanilang manager, di ba, si Brian Epstein. Ayan. Tapos, ayan, nagkaroon sila ng breaks sa Amerika, tuloy-tuloy na yan. No? Hanggang ngayon, unbreakable pa rin po yung Beatles. Maski mga bata ngayon, alam ang mga kanta nila. Kaya, yung sinasabing, naging overnight success ba ang Beatles? Hindi po yan dahilan, not just merely talent, pero kasama rin po dyan yung tinatawag na Google na oras nila sa kanilang ginagawa. Naging expert po sila sa paggawa ng kanta, sa pagtugtog, sa paulit-ulit nilang ginagawa, deliberately, kahit ayaw nila, kailangan nila doon. So, nababad, at nababad. Doon kay kay Bill Gates, 'di ba, sumikat po siya. Di ba? Dito na sa Microsoft, ayan. Naging kilala na siya na ganyan. Pero during the na po yan, ng mga 80s na pumutok. Pero 1968, that time po pala, si Bill Gates pala, anak po siya talaga lang mayaman, no? Hindi po siya yung just drop out na, talagang nakafocus siya. Meron na siya mga computer programmings during the 1968 dun sa school nila bago niya talaga bitawan. Talagang obsession na niya talaga yun. Nakababad talaga siya. Hindi po siya yung basta nag-decide lang, okay, ayoko na mag-aral, gawa na lang tayo ng pasukin natin yung computer business. Yung mga ganun, hindi po. Talagang obsession nila. Lumalabas, bata pa pala. No? At during that time, merely obsession lang, basta nandun lang nakababad at nakababad. Again, wala rin pong overnight success si Bill Gates kasi po meron rin po siyang involvement na 10,000 hour rule. Nagbabad rin po sila dun. Ito, ang sabi po dun sa what is the 10,000 hour rule? Okay? Basahin natin the 10,000 hour rule says that it takes approximately 10,000 hours of deliberately to do or practice to master a skill. For instance, it would take 10 years of practicing 3 hours a day to become master in your field. Ayan it would take 10 years of practicing 3 hours a day to become a master in your field. It would take approximately 5 years of full-time employment to become proficient in your field. Kumbaga, yung mga simple workout, 'di ba? How many hours have you already achieved and calculate for you to need to go to be an expert? Kumbaga, it should be we should be targeting or aiming for the 10,000
hours. Ibig sabihin, hindi po pala binibilang ang taon, no? Hindi po kunwari, meron po tayong mga kasamahan, no, sa The Dream Business. Example na lang po. So The Dream Business, pag tinanong natin, ilang taon mo nang ginagawa yung Dream Business? Nagsimula ako, I joined the Dream Business 1 year, 2 years. Tapos makakita mo siya, wala namang masyadong naging resulta. Pagkatapos, bakit ito si ba't ikaw, si Clooney Uy, 4 years mong ginawa yan. Pagkatapos, 1 year nung first year mo, ang bilis mo. Naimo ka agad yung mga ganito. Bakit ganun? Yun. Kasi nga po, hindi po pinag-uusapan dito kung ilang taon, no? Ilang buwan. Ang pinag-uusapan dito, ilang oras ang ginugol mo sa ginagawa mo. Oras po ang pinag-uusapan. Kaya yung idea ng the 10,000 hour rule, pinakamaganda po dyan, if we are going to start something, no? Any skill na gusto natin i-involve. And, syempre, kung ako po ang kausap nyo, I would suggest that you master the art of selling. Kasi, the art of selling and the art of marketing is the basic po kung magtatayo po tayo ng sariling business. Sabihin po natin part-time or full-time, we have to master sales and marketing. Naalala ko po nung in-interview natin yung dati pong CPA, no? CPA talaga, dati pong employee ng PLDT na naging very successful rin po rito sa The Dream Business, si Sir Alan M. Nase. Ang sabi niya, ano ba pinagkaiba ng sales and marketing? Tinanong po namin. Pag sinabi pong sales, sabi niya, yun po yung one-on-one. You will introduce your product, you will introduce your services doon sa isang tao. Pag sinabi marketing, as a whole, yung mga clients and customers mo ang lalapit sa iyo, no? Yun po ang pinagkaiba. And again, it involves selling. Selling what? Actually, it's not products ang binibenta po natin. It's not our services. Ang una-una pong binibenta po natin dyan, alam nyo kung ano? Ayun, very good. May sumagot. Ang sarili po natin. Kaya nga ayokong magnegosyo. May mga ganyan-ganyan. Kaya gusto ko mag-empleyado na lang ako. Again, tandaan nyo po, nung nag-apply po kayo ng trabaho, you are selling your time. You are selling your skill. You are selling yourself na pwede kang qualified ka para tanggapin ka dun sa position na in-applyan mo. You are selling. Any professionals should learn how to sell themselves. Importante po yun. Example po, kung tayo po napapansin nyo, minsan pumunta po kayo sa mga clinic na mga sa ospital. Diba? Doon sa mga consultants, pansinin nyo doon, merong, kunwari, OB, pedya, may kita nyo yung mga iba pinipilahan. Doktor po to, doktor, yung mga iba pinipilahan, yung mga iba walang laman. Pero bukas, pareho, the doctor is in. Bakit? Bakit po? Kasi po, yung pinipilahan, kilalang-kilala po siya. There's something dun po sa doktor o doktora na yon, no? At I think, I do not think, I believe, yun po, kilalang-kilala siya dahil sa craft niya, sa magaling siya. And because of that, madali po yung mga hindi kliyente, mga pasyente po, pinipilahan siya kasi nire-refer siya. Ay, dito kay si ganito, mabait na doktora yan, mabait na doktor, hindi po nananakot, hindi yan mapagmahal, yan ganyan, mararamdaman yung concern. Yung mga professionals na yon, si doktora na yun, kaya siya binabaklikan kasi nga alam na siya, concern, mapagmahal. They know how to sell themselves. Tapos yung mga dun sa kabila, ay, hindi kami pumupunta dyan. Bakit? Masungit yan. Hindi lang masungit. Pinapagalitan ka pa. Pag may sakit na nga. Palalalain pa yung mga ganito mo. Tatakutin ka pa. Keso ganito, keso ganyan. So,
Yun. Iba-iba po yan. Professionals, sila po, they should know how to sell themselves. Kaya wag po tayong iisipin po na, ay, ba't ganun? Anong natatakot ako magbenta? No. Kung nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, okay lang. No? Talagang nandiyan ka na lang habang buhay. Pero if you are employed, tapos sinasabi mong, parang mahirap po pasukin ng sales and marketing, Clooney. Hindi ko linya yan. Actually, paano ka napunta dyan sa position mo? No? Binenta mo yung sarili mo, yung services mo, yung time mo para ka mapasok dyan. We are, whether you like it or not, we are involved in selling. Pwera lang nga pag yung nasa bahay ka lang nakatambay, nag-iintay ka lang ng sustento, nag-iintay ka lang ng abot sa'yo, tapos kontento ka na makanood ng TV, asa. Ayun, you don't have to sell yourself. Ano ka na lang dyan? Diyan ka na lang. Yan. Pero ang sinasabi ko po, yung mga nagtatrabaho po na sinasabi pong you cannot sell yourself, you don't know how to sell. Actually, marunong ka. It's innate. Nandito na po sa atin yan. Ang mga professionals po na mga abogado, yan. Pansinin nyo, ito na naman po. Bakit yung mga iba, de kampanilya? Pareho naman yan profession, di ba? Mga abogado tapos yung mga iba, walang mga kliyente. Yan. Bakit kaya? Tapos yung mga pinipilihan, nagmamakaawa po, sige na, tanggapin naman nyo itong kaso ko kasi ganito, alam naming magaling, alam namin kayo magaling. Paano nangyari yun? They have mastered their craft, plus kilala po sila. They know how to sell themselves. They know how to sell themselves sa mga clients, no? Alam na, kumbaga sila po yung produkto, pinipilahan po sila para bilhin. Kumbaga, gone are the days na, lalapit na lang sila pag sila may kailangan. Hindi na po ngayon uso yung ganyan. Maski po ang mga managers ng mga bangko, pansinin nyo, bihira na po yung nakaupo lang ang mga managers ng bangko ngayon, tapos nag-iintay, napapasok na lang yung mga depositor, pumasok kayo dito kasi ganito, kailangan nyo na services namin ng mga bangko. Hindi na po ganun. Mapapansin nyo, lumalabas po yan. Minsan palaging wala. Tapos meron silang marketing staff. May client call po yan. Kinakausap po nila talaga yung mga big businesses. They are selling their services na mag-invest po dun sa kanilang mga, kung ano man yun, mga kanilang mga products, or they invite depositors dun sa mga bangko because of competition. Kasi nga, tabi-tabi po yan di ba? Mapapansin yun, may isang bangko rito. Doon po sa amin, may Security Bank. Tapos, ang katapat, BPI. Tapos, may BDO. Tapos, dito sa kabila, may China Bank. Kumbaga, paano yung pagpasok dyan? Alangan naman, mag-iintay ka na lang. Siyempre, bago, kung ako kunwari, yung ako ay depositor, no? Anong pupuntahan ko rito? No? Dito, bagong negosyo tayo ko dito sa building dito, sa area nito. Kailangan, nandito yung bangko ko. Unahan po yan kung sino, kung saan magdi-deposit, kung kukunin ng mga services. Kaya po, they go out of their way, ang mga managers ngayon, they go out of their way, they know how to promote their products. And still, they are selling. Pwede po sila mag-text sa ating programa. Ang number po natin is 0926-615-6537. 0926-615-6537.
0917-865-3737. Nabanggit ko lang po na kung magmamaster kayo ng isang skill, I would suggest you try to master selling. No? Selling, because selling is the highest paid hard work and the lowest paid easy work. At ang maganda po niyan, hindi nyo naman kailangan full time. No? Ang importante lang po, marunong kayo. It's a skill. Parang driving po yan. Para pong pagluluto. Sino pong merong may advantage? Yung marunong mag-drive o yung puro sakay lang? Yung marunong magluto o puro kain lang? Yung marunong mag-swimming o yung nalunod na? Yun. Babalik po tayo. Mag-station ID lang po. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. I'd like to warn you, friends, this program is habit forming. Katulad po ng aking kaibigan na palipad-lipad kung saan-saan, dala-dala ang kanyang magic carpet. Yan na. See? That is the sound of that magic carpet. Na para bang merong nagpapaihi doon sa bata. Dumating na po ang mahiwagang alpombra. Yan na. Oh. Dumadating na po ang lumilipad na magic carpet ni Clooney Uy. Hello, this is Clooney Uy inviting you to listen to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Makakasama nyo na po ako ngayon 2 beses sa isang linggo. Kapag Sabado po, ang programa natin ay nagsisimula 10:30 up to 11:30 p.m. Kapag Linggo naman po, 9 p.m. to 10 p.m. over DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo naman po tayong mapakinggan ng napakalinaw sa internet, pupunta lang po tayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Yes, ang pagbabalik. Kayo po'y nakikinig sa programang The Midnight Magic Carpet Ride Show. Ako po si Clooney Uy na nakakasama nyo tuwing Sabado at Linggo ng gabi. May nagtatanong. Sir Clooney, inis na talaga ako dito sa mga kasamahan ko. Nakakainis. Puro kinaiinggitan ako, puro pinag-iinitan ako. Okay, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay si Aling Tali. Okay, Aling Tali, I have a good news for you. Ha? You know what's the good news? Aling Tali, hindi sila ang may diferensya. Yes, wala pong kinalaman yung mga tao sa paligid natin. Promise. Imposible, Clooney. Lahat na lang ako pinag-uusapan. Lahat na lang, keso ganito. Parang ako palagi ako may kasalanan. Pinag-iinitan ako. Ops. Aling Tali. Ulitin ko, wala pong kinalaman ang mga tao sa kapaligiran natin. Okay? Alam mo ba, Aling Tali, there is the law of attraction? Alam mo ba, Aling Tali, na may tinatawag na the law of cause and effect? Kung ano po yung itanim, yun po ang ating aanihin. Yan. No? Anong tinanim ko? Ano mong tinanim mo? Ang tinanim mo po,
Ang tinanong mo, yung paniniwala na lahat na nakapaligid sa'yo, aling tali, puro kinaiinggitan ka. Okay? Ngayon, kung feeling mo kinaiinggitan ka, meron ka kinakatakutan kasi may threat sila. No? Ibig sabihin ng threat, akala mo, kinaiinggitan ka, ang feeling mo ngayon, sasaktan ka nila. Diba? So, yung feelings mo na takot ka dahilan pwedeng may mangyari sa iyo dahil lang kinaiinggitan ka, yun po ang importanteng tanggalin po natin. Kasi nakabaon yan, aling tali. Kumbaga, ang feeling mo, may takot kang baka ka saktan o isahan ng mga nakapaligid sa iyo. Ibig sabihin po niyan, you have this feeling of wanting for security. At ano ang pakiramdam pag ikaw ay may wanting for security? Hindi ka mapakali, di ba? Parang ang feeling mo naku, yung matindi po yung takot. Okay? Hanggat hindi po natin binibitawan yung takot na yan, no? Saan po yan nararamdaman? Di ba po? Sa dibdib po. Hanggat hindi po natin binibitawan yung takot na yan, the law of attraction and the law of cause and effect will duplicate, and will duplicate. Gagawa ka ng mga experience, ng mga karanasan na yung mga katabi mo, kahit saan ka mapunta, kahit sa maupo ka sa jeep, kahit mapunta ka sa taxi, ang feeling mo, gagawa yan ng mga gawaing ayaw mo, hindi mo magugustuhan. Aasarin ka, bubwisitin ka, umaga hanggang buong gabi. At hindi lang yun, bago ka matulog, di ba? Mapapanaginipan mo pa yan. Hindi lang yun. Pagising mo, gano'n na yan. Araw-araw hanggang ikaw talagang mabaliw. Ayan. Kaya, aling tali, ang gagawin po natin dyan, bibitawan po natin yan. Yan ay programmings na tumatakbo sa ating sistema na ang mga nakapaligid sa akin ay mga bullshit, walang kwenta, mga inggitera. Kasi po hindi po totoo yan. Kapag binitawan po natin yan, tsak po. Pag binitawan po natin yan, sigurado po ang magiging kapalit niyan, ang mga tao sa kapaligid ko ay mga mapapait, maaasahan, at kumbaga, mahal na mahal ako, nagmamahalan kami. Ayan. We will be living in a very harmonious relationship. Lahat. Si nanay, si tatay, si kuyang, si ateng, si kapitbahay, si anak, si pamangkin. Lahat po yan, si kasama sa trabaho, magbabago. At ang maganda doon, alang tali, wala kang kinalaman doon. Ang kinalaman mo lang, binitawan mo yung mga takot sa kalubuluban mo at magugulat ka. Dalawa lang yan, palagi nilang tinatanong. Dalawa lang mangyayari dyan. It's either magbago sila or mawala sila sa buhay mo. Pero yung pagkawala, hindi sila mapapasama, promise. Hindi sila mapapasama. Magkakahiwalay kayo ng masaya sila at masaya ka rin. Ang tawag po doon, aling tali, ay releasing and letting go. Paano gumawa ng strawberry ice cream? Yan. Paano po gumawa ng strawberry ice cream? Okay. There are 3 ways to create a strawberry ice cream. Alam niyo naman strawberry ice cream, di ba? Ice cream, strawberry. Okay. Ang unang-una, gawa ka. Okay? Gawa ka. Ibig sabihin,
Punta ka sa Baguio, bumili ka ng strawberry, bumili ka ng cream, bumili ka ng mga asukal, gatas. Pag-aralan mo kung meron ka, dati po nung nag-aral ako sa culinary, tinuro po sa amin yan, paano gumawa ng ice cream. Yan, di ikot, tapos pasok dun sa ano mo, yung mano-mano, papasok mo dun sa freezer, tapos sa labas, ikot, halo-halo, pasok hanggang bumuo. Ayan, mano-mano, tapos yung strawberry, ilagay mo dun. Yun ang una. Pag nagawa mo na yun lahat, binili mo yung sangkap, tapos matuto kang gumawa, di may strawberry ice cream ka, di ba? Yan. So, ang unang pamamaraan, paano paggawa ng strawberry ice cream, gumawa ka na sarili mo. Pangalawa, use other people's effort. Paano po yun? Ibig sabihin, may pera ka, pagkatapos, iutos mo. Procopio, bili ka naman ng strawberry ice cream. Yan. Punta ka diyan sa Hypermart, sa Save More, o kung saan yan, sa Robinsons supermarket, o diyan sa mga tindahan sa tabi-tabi. Bili ka. Yan. Bili ka diyan. Okay? Pagkatapos nun, di ba, yung binili mong strawberry ice cream, ibang tao gumawa at inutos mo pa. So, ibibigay sa inyo. Nagkaroon ka ngayon ng strawberry ice cream. Yung una po, ikaw mismong gumawa. Yung pangalawa, inutos mo by using other people's effort. Iba ang gumawa para sa iyo. Inutos mo di ba? Ano yung pangatlo, Clooney? Yung pangatlo, uupo ka sa isang tabi, iisipin mo, strawberry ice cream. Gusto ko ng strawberry ice cream. Pag-isip mo ngayon ng gusto mong strawberry ice cream, you will release, you will let go, bibitawan mo. Okay? Pag bitaw mo, bitaw na, goodbye. Kakalimutan mo na kung paano. Pagkatapos, pero yung gusto mo nandun, basta iisipin mo lang, gusto ko ng strawberry ice cream. Okay? Tapos bitaw. When you release and let go of the strawberry ice cream, what will happen next? Pababayaan mo na. And then go to your work. Kung ano yung ginagawa mo, ituloy mo na yan. Tapos, magugulat ka na lang, biglang may kakatok. Okay, may kumatok. Sino yan? Sabi ko, biglang kapitbahay mo. O kaya yung kasama mo sa trabaho, sa cubicle, biglang magbubukas nga ng pinto. Sabihin ngayon, Clooney. Meron kasing merong party dito dito sa katabing opisina namin. Ang daming dinalawang strawberry ice cream. Grabe, hindi namin baka masira lang to pag hindi namin maipamigay. Gusto mo ng strawberry ice cream? Ayun, yun po yung pangatlo. Clooney, di ba yung pangatlo parang yun? Ang tawag doon, coincidence? Hindi po coincidence yun. Ang tawag po doon, yun po yung pangatlo. Inisip mo, binitawan mo, at kusang lumapit sa'yo. O yan yun po yung paano magkaroon ng strawberry ice cream. Actually, yung ginawa ko pong example ng strawberry ice cream, it's just a metaphor, no? Pwede pong ang strawberry ice cream natin will symbolize our health, our prosperity, wealth, our financial mga pangangailangan, relationships, and atin pong kalusugan, health pala yun, and peace of mind, okay? So, lahat po yan is a form of strawberry ice cream. Nagigets nyo ako? Very good, children. At alam ko nagigets nyo ako. Lahat po yan is a form of strawberry ice cream. Ngayon po, no? Example, kung gusto nyo po ng kung sabihin natin financial prosperity, talagang
Gusto mo ng pera? O yan, di gumawa ka. Gumawa ka ng sarili mong pera. Yan, gumawa ka ng sarili mong pera. Paano gumawa? Yun, di ba? Ang gagawin mo, ikaw mismo gagawa ng pera. Mahirap po gawin yun. Hindi ka makagawa ng pera, no? Pangalawa, magtatrabaho ka. Ayan. Okay, use other people's effort. Yun, yung pag magiging employed, naging ganyan. Yung pangatlo, isipin mo na lang at bitawan mo. No? Yung pagbitaw po, yun ang mahirap kasi tinuturo po natin yan. Pagkatapos po, magtataka kayo, bakit kusan lumalapit? Wala kang ginagawa. Akala mo lang yun. Para nagiging coincidence. Sunod-sunod clue na yung mga yung ginagawa ko, yung strawberry ice cream number 3. Ano po yan yung strawberry ice cream, level of consciousness. Paano tayo gamitin ang ating kamalayan sa pang-araw-araw? Yung mga iba po, yun nga, gawin mo, ikaw. Napaka-stressful yun. Ibig sabihin, pagiging independent. Kaya ko hanggang burnout ka na, kaya ko hanggang magkasakit ka na, kinaya mo't lahat. Yung mga iba naman, gagamitin mo yung ibang tao. Ang problema naman po doon, may side effects. Kasi 'di ba, pag inasa mo sa ibang tao, sometimes and always people will let you down. Palagi pong ganoon ang nangyayari, no? Pero po sa strawberry ice cream level number 3, umupo ka, isipin mo, bitawan mo, bibitawan mo dapat. Bibitawan mo how at kusang lalapit through coincidence. Okay? Akala mo ngayon, coincidence. Uy, inisip ko lang, nangyari. Pansinin nyo, meron po kayong mga di ba? Meron po kayong mga iniisip na ito nangyayari to, no? Makinig kayo mabuti, You listen very, very well. Meron kayong iniisip, baka kanina lang nga ito nangyari. Meron kayong iniisip na matagal mo na kaibigan, no? Matagal mo na kaibigan. Pagkatapos nun, nasaan na kaya siyang ganun? Ano kayang ginagawa nito? Yung example, yung ex mo yan. Yung ex mong ex-girlfriend mo, ex-boyfriend mo. Nasaan na kaya siya? No? Ang tagal-tagal, no? Mga 15 years na. Ano nag-itsura yun? Ano ba siya? Cute pa rin kaya? O, ilan na kaya anak nun? Yung mga ganun, okay? Pagkatapos nun, naisip mo lang. Tapos binitawan mo na. Bitaw. Sige na nga, babalik na ako sa pang-araw-araw ko. Naisip ko lang siya. Yan, ganun. Pagkatapos nun, biglang may mag-text sa'yo bigla, Hello! Ganito. Aling tali. Si Procopio, kamusta ka na? Ako yung dati mong ex. Nakuha ko yung number mo kay ganito, ganyan. Ayun, no? Okay, minsan, pagbukas mo ng Facebook, pag nakita mo yung Facebook, naisip ko lang kanina, friend of friend, pala may mutual friend si ganito yung aking ex. So, ayun, nung nakita ko, ang galing. Naisip ko lang biglang naglitaw. Ayun ang sinasabi. Yun ang strawberry ice cream level number 3. Inisip mo, tapos biglang nandiyan. Kasi nga, binitawan mo. Pero pag ang gagawin mo, yung strawberry ice cream level number 1, ang iisipin mo, yung, sasa kaya siya? Ano kaya inito to? Tapos, ang gagawin mo, maghahanapin mo talaga, talagang merong effort ka na talagang hirap na hirap. Ayun po yun. No? Pero yung, di ba mas maganda, iisipin mo lang tapos bibitawan mo at kusang mag-a-appear sa iyo? Yan. Gusto nyo ba palagi pong ganun ang inyong mga karanasan? Pwede. Kung marunong tayong bumitaw. By the way, yung ating pong next releasing sessions po pala, nagaganapin po sa April. Hindi po tayo tatanggap ng mga baguhan. Kasi po ang gagawin nating releasing sessions, yung mga alam na po yung basic. No? So, kung hindi pa po kayo nakaka-attend, hindi po kayo invited sa April. Ang tinatawagan ko po yung mga naka-attend na. Kasi we will be having advanced course. Yun nga ituturo natin yung strawberry ice cream level number 3 na. Kung paano yung mga goals natin po, bibitawan natin. Ano ang bibitawan? Paano pagbitaw? Yan, ano po ba yung goals natin? 4 lang naman yan, di ba? Health, wealth, happiness, relationship, and peace of mind, no?
Yan po yung mga kanya-kanyang goals. Ano po yung mga bibitawan, paano, para po mas mapabilis yung ating manifestation, yung pagganap ng ating karanasan. Kaya, again, sa Abril po, tinatawagan po natin, ang pwede lang umattend yung mga naka-attend na dati, nung basic. Kasi nga, di ba, tinuturo na po natin paano. Ang nangyayari po kasi, pag may bago, hindi po tayo makapag-proceed. And this coming April, I will announce the date. We will be focusing on the advanced course. Okay? Pag hindi pa po kayo naka-attend ng any releasing session na sinumulan natin last year, lalo-lalo na itong January po, hindi po kayo invited. Okay? Ang invited lang po natin yung mga naka-attend na. Kasi this will be an advanced course na. Para more on goal setting na po tayo. Ang ituturo na po natin yan yung Strawberry Ice Cream Level number 3. Meron kang pinapakinggan na yung narinig mo lang na kanta. Minsan kanta mo lang. Kanta lang, na. Tapos biglang magugulat ka na lang, biglang maririnig mo, kasabay patugtog sa kabilang radyo. Ano kaya yun? Bakit ganun? Kinakanta-kanta ko lang, biglang nandyan. Ano ibig sabihin nun? Strawberry Level Ice Cream number 3. Nananawagan po kami sa taong mga masisipag. Taong masisipag, okay? Yung masisipag, ibig sabihin po, yung given na talaga masipag. No? Masipag maghanap buhay. Talagang masipag, pero parang wala nangyayari. Ang sipag-sipag ko sa ginagawa ko, ang tagal-tagal ko na, pero parang wala nangyayari sa buhay ko, Clooney. Yung aking kita, palaging kulang pagdating po ng kinsenas at katapusan. At more on utang. Ano nangyayari? Pa-advance ang aking utang. Masipag naman ako. Hindi naman ako makareklamo sa mga gawain ko. No, bakit ganun? Ayun. Kung kayo po ganyan, ganyan ang attitude nyo, masipag kayo, pero parang walang nangyayari sa ginagawa nyo ngayon. Be it, nagninegosyo po kayo or nagtatrabaho kayo, kailangan na po tayo mag-usap. No, kailangan na po tayo mag-usap at i-introduce po natin sa inyo yung tinatawag na the dream business. No? Pero kung kayo po yung talagang parang kontento na sa buhay, no? Wala na ambisyon. Kumbaga parang ayos na lang 'yan, pakinig-kinig sa radyo at parang na-entertain lang ako. Tapos ito, iba naman, manonood ako ng TV. Yung tama na yung kumain ng isang beses sa isang araw, tapos masanay mangutang, manghingi, mangkalabit sa mga kapitbahay nyo, sa mga kamag-anak nyo. Ayan, si nanay, si tatay. Yung asa, no? Ay, hindi ko po kayo kailangan, promise. Hindi po namin kailangan kayo. Ang kailangan po namin yung mga taong masisipag na yung para 'di ba in-interview namin dati dito si Juan Bernales, janitor. Sabi niya, given naman na masipag ako doon kung ano-ano pang tinitinda ko habang nagja-janitor ako, pero wala nangyayari. At buti na lang nakilala ko, nalaman ko yung the dream business ngayon. He's a multimillionaire. No, sobrang ganun pa rin siya, nakakatuwa, napaka-humble pa rin. Pero po, he's a multimillionaire. Si Ma'am Mary Dagohoy, 'di ba po? Dati pong kasambahay, ganun rin po. Galing ang Hong Kong yung mga yon at nag-shopping spree, 'di ba? Na dati naman hindi nila nagawa. Makikita niyo 'yon sa Facebook po namin. No? Kaya yan, yung mga ganun, yung mga masisipag talaga, no, masisipag na parang wala nangyayari. We have to talk. Kailangan po natin mag-usap kasi pare-pareho naman tayo masipag. Kaya nga ako si Magic Carpet Ride. Paikot. Ang araw-araw ko napaka-busy
Pagkatapos dito, pag Sabado at Linggo, nakakasama niyo po ako. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Sir Johnny, paikot-ikot, non-stop po si Clooney Uy. Kailangan na po tayong magsama-sama ang kapwa masipag kasi yung The Dream Business po ay para po sa inyo. Naging effective sa amin at para po sa inyo. Ang maganda po dito, magtutulungan tayo, no? Kasi kung kayo po you have the right attitude, tapos ang kulang na lang po parang maiba sa ginagawa, sigurado po magkakasundo-sundo po tayo, no? Pero kung ang style po natin yung parang wala na talagang pag-asa, wala na talaga kahit ano pong gawin natin. wala na talagang pag-asa. Yung medyo may konting buga-buga pa. Ayan. Tinatawagan namin, makipag-ugnayan po kay Clooney Uy. Ang number ko po ay 0926-615-6537. 0926-615-6537. Anong gagawin natin, Clooney? Mag-uusap po tayo. Punta po kayo sa opisina pag Thursdays, no? Pagkatapos, ayan, i-introduce ko sa iyo ang isang pwede mong gawing negosyo. Itong negosyong ito, wala pong pagkalugi, walang malaking ilalabas sa pera. Ang kailangan lang talaga yung ikaw. Gusto mong may magbago sa buhay mo. Katulad ng mga in-interview natin ditong mga ordinary people. When we say ordinary people, yung hindi naman po yung mga katulad rin po natin na mga dati nagtatrabaho, yung mga yung mga real people na grade 6 lang tinapos. Wala pong pinipili. May mga professionals and ang nangyayari napapansin ko, nagsasama-sama ang mga taong with the right attitude. Yun po mga hinahanap natin, no? Kasi dalawa lang po 'yan. Ang tao po, lahat po kumikita. Pinag-uusapan natin yung may mga sipag kung mga tamad-tamad na puro excuses sa buhay, puro kamot ulo, puro konting ganito lang, hindi ko kaya, ganito lang, ay mahirap ay ganito lang, nako po, please lang, wala tayong oras para sa ang sinasabi ko po, may mga drive talaga na ang tagal-tagal yung ginagawa, wala nangyari sa buhay ko, feeling ko, masipag naman ako, mag-usap tayo, tayo po magkakapareho. Kasi po ganyan rin po ako noon, ganyan rin po yung mga dating kasama natin, at makikilala mo sila, no? At tuturo po namin yung paanong gagawin at magkakatulungan po. Bakit po tayo magkakatulungan? Kasi nga, pare-pareho tayo. Nagkataon lang po yung ginagawa mo, iba. No? You are mastering a skill na hindi po talaga kayo umaasenso. Kasi ganito yan Ang pagkita, ibig sabihin po, magkakaroon ka ng pera, kita ang tawag doon. Pero, yung tinatawag nilang pagyaman or pag-asenso, ibig sabihin po, yung kita mo, sobra sa gastos mo. Kasi lahat pwede kumita Ang problema niyan, yung kita mo ba, sapat doon sa gastusin? Tapatan niyo ako. Yung kita niyo ba, sapat doon sa gastusin o eksakto lang at minsan kulang pa? Paano naman yung mga extra? Paano nakakapagbigay pa po ba tayo sa mga magulang natin? Yung mga anak bubo natin, mabibigyan po ba natin yan ng magandang kinabukasan? Tama na dito sa ganito lang ang kasya ng budget. Kasi nga, limited. No? Sayang naman po, kung may buga-buga kayo, we have to talk because I believe that we belong together. Okay, kaya I am knocking on your inside. na napakaganda po nitong opportunity. Ginawa na po natin to, ang rami na nagbago buhay. At hindi na po pala, napansin ko as I go along with this business, napansin ko hindi po pala totoo yung dating tamad tapos sumipag. Hindi. Pag dati ka ng tamad, you will be forever tamad. Kasi pag tamad ka, wala ka na talagang wala ka ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Ano po yan yung wala pong taong mahirap. Meron po taong walang pangarap.
So again, this is Clooney Uy. Sasakay na po ako sa aking Magic Carpet Ride. Pag hindi kayo makatulog ngayong gabi, i-text nyo ako 0926-615-6537. Kailangan na po tayong mag-usap. Bukas po, babalik po tayo ng paglinggo alas 9 ng gabi. The Midnight Magic Carpet Ride Show. Bye! See you po bukas ng gabi. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Sabihin, ako'y mahal mo rin, kahit ang iyong tropa